Good morning. God bless you. Amen. Smile naman po sa ating mga katabi, kapatid. Ayan. Blessed 2025 sa atin. Pinagpala ang ating taon kasi tayo po ay may mabuting Diyos. Amen. No? Hindi ho yung taon ng maswerte. Amen. Kaya tayo mapala dahil dakila, tapat. Sabi nga doon sa ating inawit, hindi nagkulang ang atin pong Panginoon. Amen. Kahit tayo yung nagkukulang. Amen. Pero ang Diyos hindi ho nagkulang sa bawat isa sa atin. Amen. Sa pagpapasimula po ng taong 2025, atin pong sinisimulan yung bagong serye. Tapos na tayo sa Unto Us. Hallelujah. May iba na tayong verse ngayong pong araw. For 5 weeks, atin pong inulit-ulit yung ating Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Ngayon po, as we begin the new year, good morning sa atin, we start a new series sa atin pong iglesia at ito po yung Effective Kingdom Living. Ito po ay mga practical na katotohanan na gagabay sa atin kung paano po tayo mamumuhay ng effective. No, gagamitin natin yung enforce. Bawat letter doon, E, N, hanggang letter E again. No? Para po maging guide natin sa atin pong magiging mga mensahe ngayon pong taong 2025. At yung unang letter sa enforce, ano nga yung unang letter sa enforce? Kung kayo Bisaya, I. Pero dahil Tagalog, letter E, no? Enforce. Okay, so pag-usapan natin how to be effective. Sino pa gusto maging effective? Amen. Gusto natin maging epektibo. Nagagawa natin yung dapat nating gawin. Diba? Na ayos yung dapat maayos. Yung hinahanap sa atin, yun yung naipuproduce natin. That is effective. May isang libro po na napakalaki ng impact sa buhay ko. In fact, sa sobrang laki ng impact sa buhay ko, nakakatatlong libro na ako. May mga umihiram. Na minsan, siguro, sabi ko, sige, iniiano ko na po. Pero bili pa rin po ako ng bili ng libro na ito. I see to it na once in a while, kung maaari nga every year, nababasa at nababalikan ko po. Hindi naman nagbabago yung letra ng libro. Parang Bible. Hindi nagbago yung letra. Pero habang binabasa mo, panibagong mga karunungan or insights, ang iyo pong nakukuha sa iyo pong binabasa. Yun ang palatandaan ng isang magandang libro. May mga libro, mabasa mo, tapos okay na, nakatambak na lang. Or later on, pwede mo nang ipamigay. Pero may mga libro that you will keep them for good, for life. From time to time, you would go back and refer to these books. At isa po sa mga libro na ito, if I would suggest, lalo sa mga professionals, sa mga youth natin, if you could buy a copy of this book, meron na rin siyang available na electronic or PDF. I have PDF, by the way, of this book. You could download it, and this, I assure you, I guarantee that this is really helpful, no, sa akin po at maging marahil po sa inyo. So ito po yung pag-usapan natin. Ang framework na gagamitin natin is based on this book by Stephen Covey. No? By the way, si Stephen Covey is SDA yata ang kanyang background, no? Seventh-day Adventist. Pero technically, kinilala na rin ng evangelical mga Seventh-day Adventists. However, ang kanilang araw ng pagsamba ay sinunod nila yung mga Hudyo, Sabat. Actually, mas malapit nga sila. No? Sabat or Sabado. Okay? So, but the principles that he outlined in his book, nung nire-review ko, nung inaaral ko sa Bible school ko siya actually unang nabasa. Way back in 1997 ko siya nabasa. Kare-release lang ng book. The book was originally published in 95. So sometime in 1996 or 97, I already had a copy and read it in Bible college. And from then on, hanggang ngayon, nakakatulong po sa akin. And napakalaking tulong po. And most of the insights that was outlined in this book are taken from the Bible. Hindi niya sinabing Bible. Pero alam mo, pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, na yung mga karunungan na nakapaloob doon ay mula sa Biblia. Siyempre gusto niyang i-present ito sa mga business people, sa mga professionals, those who are in the secular world, in the marketplace. Hindi niya ginamit yung Bible, baka ma-turn off sila. Binihisan niya ng bihis ng marketplace, and yet, deep inside, ang laman ay salita ng Diyos.
So, ngayon po, babalik na rin natin. Bibihisa naman natin siya kung sino talaga siya. Okay? Mga prinsipyo, mga aral na makatutulong sa atin paano maging epektibo sa atin pong pamumuhay bilang magulang, bilang anak, bilang estudyante. Amen? No? Bilang mga nagtatrabaho. Okay? We want to be effective. No? To enforce, we need to be effective. Ready na po ba kayo mga kapatid? Ito po yung key verse ng ating serye for this, siguro 2 months po natin i-cover. Ito po ang ating serye. Okay, ba't ayaw nito? Okay? So, yan. Proverbs 4 verse 26. Sabi po sa NIV, give careful thought. Sabi mo sa katabi mo, mag-isip-isip. Amen. Mag-isip-isip. Give careful thought to the paths. For your feet, be steadfast in all of your ways. Maganda po ang pagkakatranslate niya sa CEB, Contemporary English Version. Sabi, know where you are headed. Alam mo kung saan ka pupunta. Tama? And sabi niya, and you will stay on solid ground. Alam mo yung pupuntahan mo, pipili ka ng tamang landas, doon ka lalakad. And you will, sabi nga, solid ground yon. Sabi ng NCB, another good translation, sabi niya, be careful. I like that word, be careful. Na ulit-ulit. Be careful what you do. Kanina think eh. Dito naman, be careful what you do. Amen? Maging maingat tayo. Wag padalos-dalos, wag yung pabigla-bigla. Hindi ba? Minsan madalas tayo magkamali eh. Kung tayo po ay pabigla-bigla o padalos-dalos. Sabi niya, be careful what you do and always do what is right. No? Maging maingat ka sa iyong gagawin at hanggat maaari, piliin mong gawin yung mabuti o yung tama. Sabi mo sa katabi mo, piliin mo yung tama. Yun eh. Hindi lang sa pag-boyfriend at pag-girlfriend yan. Amen. No? Piliin ang tama. Kasi pag hindi ka nakapili ng tama, tatamaan ka. Okay, so piliin ang tama. Ang ganda po ng Proverbs 4:26. And this will be our guide. Be careful in your thoughts. Be careful in what you do in order for you to live what? Happy, fruitful, effective lives for the kingdom. Amen? You stay on the solid ground. Sabi niyo nga, solid ground. No? So, nung panahon nila, maraming, ang tawag doon, kumunoy, maraming quicksand, na pag namali ka ng tapak, pwede kang lumubog. Pero sabi ng Panginoon, iniingatan niya yung mga tao na nagpapaingat at ginagamit yung karunungan na ibinibigay ng Diyos. And these people, they become successful. Amen? They become effective. They leave a lasting legacy. You want to live forever? Amen? You can live forever in the hearts of people who will remember your good deeds and your legacy. Amen? Yung wala ka na, nagsasalita ka pa rin sa buhay nila. Because you remain, you stay in their hearts. That's legacy. Amen? Amen? Yung ang tagal-tagal mo nang nasa langit, nasa piling ni Lord, pero yung nasa puso ka pa rin nila eh. No, that's legacy. That's impact, mga kapatid. So ito po yung challenge sa atin. Be careful. No? Be effective. Give careful thought. So ang una pong lesson or ang una nating pag-aaralan, ang unang habit sa atin pong serye ay ito po, take responsibility. Amen? Take responsibility. Or sa habit 1, sabi po ni Stephen Covey, be proactive. Pero i-rephrase natin, take responsibility. Ayaw na ayaw ko po sa mga taong irresponsable. Diba? Yung mag-aanak-anak pero pagkatapos nun ay pinapabayaan. Lumaki po ako sa isang environment na maraming dayo doon sa aming barangay. Nakita ko po, napakadaming mga irresponsableng tao. Amen? They don't take responsibility of their actions. Okay? Gusto lang nila yung panandali ang thrill, aliw, pero yung consequence, ayaw nila.
Pwede ba yun? Gusto mo lang na, yun nga, masyahang panandalian, di ba? Inom dito, inom doon, pero pag nandyan na po yung sakit sa atay, sakit sa baga, di ba? You have to, sino po ang sino mag-aalaga? Yung pamilya, di ba? Na stroke, di ba? Susubuan ka ng asawa mo, di ba? Tapos iiyak-iyak ka kasi hindi mo alam kung sinusubo ba sa'yo, panis na o may lason. Di ba mga kapatid? Why? You're living irresponsibly and one day, living irresponsibly will catch up with you. Amen? Sabi po sa binasa natin, sa verse natin, sa Galatians chapter 6, kung ano ang itinatanim, siya rin po yung aanihin. Nagtanim po ako ng pipino. Guess what? Ano naging bunga niya? Alam naman, talong. Nakain ko kahapon. Ang sarap, ang lutong, mga kapatid. Nagtanim po ako ng sili. Alam niyo naging bunga? Sili. Yun po ang, sabi ng Panginoon, napaka common sense. Hindi natin maluloko ang Panginoon. Sabi na, we cannot deceive God. Whatever man sows, he reaps. Amen? May iba, naghihintay ng ani, hindi naman nagtatanim. Yung anak mo, naghihintay, magbigay sa'yo, tanong, nung yan ba'y lumalaki, nagtanim ka. Nakukuha niyo mga kapatid, huwag kang maghintay ng ani nang hindi ka nagtatanim. May iba namang magulang, gusto na kagad ng ani. Nag-aaral pa lang yung anak, di ba? Di ba? So yun po mga kapatid, a man reaps what he sows. Imagine a farmer who neglects to plant seeds, yet expects a harvest. Maghapon, magdamag, nakipag-inuman, panahon ng pag-ani, walang maani kasi walang itinanim. You have to take responsibility. Sabi mo sa kanila, take responsibility. Amen. Mananagot tayo. Wag tayong puro palusot, excuse, or alibi. Na kasalanan nito, ganyan. Hanggang ngayon, sinisisi pa mga Kastila, mga Amerikano at mga Hapon. Mga kapatid, mahigit 100 taon na wala mga Kastila sa Pilipinas. Di ba? Mahigit 50 taon na, halos 70 years nang wala ang mga Amerikano at ang mga Hapon sa Pilipinas. Tayo na nga ang pumupunta sa Amerika at tayo na nga ang nagkakandarapan pumunta sa Japan at sa Kastila, sa Spain. Pero sinisisi pa rin natin sila. Why? We don't take responsibility as a nation. Di ba? Lagi nating sinisisi yung mga politiko natin. Pero sino man bumuboto doon? Ang unang hakbang sa pag-aayos po ng isang bagay is if someone will take responsibility. Ako ang may kasalanan. Ako ang mananagot. Amen? Nakuha niyo po, mga kapatid. Pero hanggat walang may umaako, hanggat walang nananagot, walang walang pagbabago. Kaya yung bansa natin patuloy ang pagbulusok kasi walang nananagot Wala pong nagsasabing nagkamali ako. Diba? Lahat puro tama lahat puro palusot, lahat puro may itinuturo. At nakuha natin to, dama na natin to kay Adan. Sino ang unang irresponsableng tao? Si Adan. Sabi niyo, si Adan. Nung kinonfront siya ni Lord, anong sabi niya? Yung babaeng binigay mo. Nakuha niyo, that's irresponsibility. Kung sinabi sana ni Adan, Lord, patawad. Tapos ang kwento. Tama? May mga ganun Alam mo na, kitang-kita na, maliwanag pa sa katanghaliang tapat na sila yung may kasalanan. Ano sasabihin? Hindi akin yan. O kasalanan niya yan, tinukso niya ako. Di ba? Ganung Paanong sabihin, nagkamali po? Kasalanan ko po. At aayusin ko po. Di ba? We don't take responsibility. But ito nga po, ang mga effective people, they are not victims, amen, of circumstances. Effective people are victors. Amen!
Para wala nakagets. Ulitin ko ulit. Effective people are not victims. Biktima ako. Hindi. We are more than conquerors. We are victors. Di ba? We are not products of our circumstances. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ito mga kapatid, ang tanong, naniniwala po ba kayo na may control kayo sa buhay nyo? Do you believe you have control over your life? Or do you think everything is determined by external circumstances? Produkto ka lang ng mga nasa paligid mo, ng panahon, produkto ka lang ng mga circumstansya, wala kang control. Sino po rito yung naniniwala na may control siya sa buhay niya? Taas ang kamay. O parang tatatlo lang. Litigole taas niyo yung kamay niyo. Sino naniniwala na meron siyang control sa buhay niya? Taas ang kamay. Yan, very good. Sino ang naniniwala na wala siyang control sa buhay niya? Kakausapin ko kayo parehas. Yeah. Ito lang, que sera, whatever will be, will be. The future is us, to see, que sera. Sabi, wala akong control, pastor. Wala akong magagawa. Yun po yung, ayaw ko marinig yung salitang, wala po akong magagawa. Meron kang magagawa. May mga bagay sa buhay mo na meron kang control. Totoo naman, may mga ilang bagay sa buhay mo na wala kang control. Pero may maraming aspeto ng buhay na meron po tayong control. Amen? And we have to take responsibility for those things na kaya mong kontrolin, kaya mong baguhin. Amen? Kaya mong itama, kaya mong iwasto. May isang Bible character po na talagang i-exemplifies yung pagiging proactive. Gusto niyo makilala? Pangalan po niya si Joseph. Joseph, kilala niyo si Joseph? Sa Tagalog siya si Jose. Okay? Si Jose, alam natin yung kwento, yung mga kapatid niya, inggit sa kanya, yung tatay niya, paborito siya, napagtripan siya ng mga kapatid. Di ba? Buntik na siyang patayin ng mga isipin niyo yun, kapatid mo, laman at dugo, papatayin ka. Pero kumbaga, tauhan ng konti lang. Kasi sabi ng mga kapatid niya, kaysa patayin natin, hindi natin mapapakinabangan, ibenta na lang natin. Hindi ka pinatay, pero parang pinatay ka na rin. Ako kanyo, binenta siya ng mga kapatid niya, to make the long story short, naging alipin po. Mula sa pagiging paboritong anak. Sino mga paboritong anak dito? No, si Jed, paboritong anak namin yan. Okay. Yan. So, hindi siya pwedeng magselo sa iba kasi nag-iisa lang siya. Paborito namin. Di ba? Mula sa pagiging isang paboritong anak, naging alipin. Alam niyo naman nangyari. Pinagpala din siya ng Panginoon. Pero alam niyo na, talagang kasunod yata ni Joseph itong, sabi ng mundo, kamalasan. Pero hindi. Part yon ng proseso ng Diyos sa buhay niya, mga kapatid. May mga kailangan tapyasin ng Diyos sa kanyang pag-uugali. Ako siguro dahil sa kanyang kabataan, nandun yung feeling entitled. Feeling pogi. Okay? So yun, inano siya ng Panginoon. Pinaranas sa kanya ng Panginoon yung pagsubok, mga kapatid. Alam natin, pinagbintangan siya. Anong kinaso sa kanya? Rape. No? Yung rape po noon, pati hanggang ngayon, matinding kaso yun. Kulong kagad, walang piyansa. na bilanggo, doon sa bilangguan, pinagpala pa rin siya, sinamahan pa rin siya ng Panginoon. And probably he spent more than 10 years of his life in prison nang walang kasalanan. He was innocent. Diba? And yet, alam natin yung kwento, he rose up to become one of the great leaders of Egypt. And because of that, he saved his people. And not only his people, basically, he saved the known world during the time. Na dahil po sa kanyang naging karunungan na galing sa Diyos. Hallelujah! Naging proactive itong si Jose. Kung may dahilan si Jose, mapakadami niyang dahilan. Pero hindi niya ginamit yung pagdadahilan na yon para maging hadlang upang siya magtagumpay. Amen? Ikaw, ano yung dahilan mo? Lagi ka bang may dahilan?
kesyo ganito, ito yung magulang ko, ganito yung tatay ko, ganito yung nanay ko, ito lang yung almusal namin, laging disabog. Alam niyo yung disabog? Kanin at saka asin. Disabog. O kaya litsyong 2 biling, no? Yung tuyo, litsyong 2 biling. Pag inihaw po yun, binaligtad mo, yan, sarap po. Pero mga kapatid, ang napakaganda po, hindi hinintay ni Joseph na maging ideal yung sitwasyon. Hindi po darating yung ideal situation. Ito paganda sa kanya, he is proactive. He took responsibility. He acted in faith. Amen. Amen. Hindi yun ang nag-define sa kanya. Yes, he made mistakes. And yet, he took responsibility. He took responsibility. Kayo po, tayo po, kumusta na ba? Are you letting circumstances dictate your actions? Or are you taking responsibility for your life? Kagaya po ng ginawa ni Joseph. Pwede niyang sisihin yung tatay niya, kasi tatay ko, spoiled ako eh. Pwede niyang sisihin yung mga kapatid niya, kasi yung mga kapatid ko, bad trip. Inggit sa akin, di ba? Pwede niya sisihin si Potiphar. Si boss ko, masyadong Pwede niya sisihin yung asawa ni Potiphar, excuse me for the word, yung makating babae na yan. Pwede niya sabihin yan eh. Pwede niyang sisihin yung nagtiwala siya doon sa isang tauhan ng hari na pwedeng baka sakali ipakilala siya sa hari, nakalimutan siya. Pwede niya sabihin yun. Walang utang na loob naman nun. Pero alam niyo yung ginawa niya? Alam niya darating yung oras niya. Sige lang. Ginagawa pa rin niya kung ano yung tama. Amen? Ito mga kapatid, kung marami yung gumagawa ng mali, huwag yun ang maging dahilan para gumawa ka ng mali. Dahil maraming gumagawa ng mali, lalo kang gumawa ng tama. Kasi kung marami nang gumagawa ng mali, gagawin mo pa rin yung mali. Anong pinagkaiba mo? Dumagdag ka pa. Pero kung gagawin mo yung tama, magliliwanag ka. Kagaya ng sinabi ng Panginoon na tayo yung ilaw. Amen. Kagaya ng ginawa ni Joseph. Ang dami niyang pwedeng idahilan. Ang dami niyang pwedeng maging excuse sa buhay niya. And yet, he chose to be proactive. He took responsibility. Amen? Amen? Instead of waiting for circumstances to change, he prayed. We believe he prayed. And he proactively partnered with God to see change. Lord, maghihintay ako sa iyo. Yeah. Lord, hindi ko naiintindihan. Ang daming hindi ko naiintindihan. Ang daming walang doesn't make sense, Lord. But I trust. Na believe na gumagawa ka sa buhay ko. That's proactivity. That's taking responsibility. So sabi nga, to be proactive, let's move on, is to take ownership of your choices. It's to take ownership of your choices. Yung bang pag kinonfront ka, pasya ko to, hindi yung kung sino-sino yung ito yung pasya ni takot kagad tayo na maging accountable, mag-take the responsibility. It is taking ownership. It is taking responsibility of your choices instead of reacting. By the way, ang kabaligtaran ng proactive ay reactive. Okay? It is taking ownership. It is about responsibility and faith. Amen. Scripture teaches us that we are called to sow seeds of righteousness and trusting God for the harvest. Yung paghasik ng kabutihan, trabaho mo, yung pagpapatubo, pagpapalago, pagbibigay ng ani, trabaho ni Lord yun. Amen po mga kapatid. It's a synergy. By the way, this is the last week na gagamitin natin yung ating tema na yan. It is a synergy of our faith and our responsibility. Faith with action, sabi po ng
Apostle James. Okay? It is about responsibility and faith. Hindi ka puro faith, wala kang ginagawa. Lisensya mo yung faith para sa irresponsibility, hindi ho ganon. Hindi naman puro action na wala naman faith. Hindi rin po ganon, mali din naman yon. They should come together. Now, faith and action or faith and responsibility. That is being proactive. Si Abraham, nung sinabi ng Lord sa kanya, I will bless you, I will make you a great nation. Pumunta ka dito. Hindi nagstay si Abraham, sumunod siya. So mga kapatid, proactive faith is about obedience. Amen? Your faith is proactive. Kaya nga the word proactive comes from the word active. Your faith is active. In other words, proactive faith is about obedience even when we can't see the outcome. Ipinakita ng Lord kay Joseph kung ano yung magiging destiny niya. And yet, hindi niya alam kung ano yung daan na dadaanan niya, tatahakin niya. And yet by faith, sabi niya, I choose to believe. Even when I can't see, I trust in God's wisdom. That's proactivity. Proactivity is about responsibility. It is about faith. Okay? It is about trusting in God regardless of circumstances. And ultimately, it can lead to blessing and influence sa buhay mo. Kung ako ay nagpadikta lang sa mga circumstances sa buhay ko, wala po akong mararating. Amen? Ganon din po sa inyo mga kapatid. Kung hinayaan nyo lang yung mga circumstansya ng buhay nyo ang magdikta, ang maglimit sa inyo, wala tayong maaabot. Sino ba tayo? Mga tiga-baryo lang, di ba? Mga Bisaya, unsa man ang bataan eh. Ano ko kayo mga kapatid? And yet, I choose to take responsibility. Amen? Buhay ko to, kasama ko si Lord. May magagawa si Lord sa buhay ko. At gusto ko, yung buhay ko would be a blessing. Amen? Would be a blessing. When people see me, they would see, oh, blessed ako sa buhay niya. When people see me, your life becomes an influence. It becomes a showcase. Sabi nga, showcase. Amen? Nung bata ako, gustong-gusto ko yung The Price is Right. Naalala niyo yung palabas na yun? May mga pinapakita doon ng mga showcase. Okay? Yun yung premyo, yung showcase. And you know what? We are God's showcase. But first, you have to take responsibility. Amen? Ito po, ang mga examples of people, of persons who are proactive. Si Nick Bujicic. Bujicic. Hindi Bujicic ha, Bujicic. Si Nick, ano po sabi sa buhay niya? He was a man born without arms, without legs. Sabi niya, no arms, no legs, no problem. Sabi mo sa katabi mo, no arms, no legs, no problem. Proactive yun. No, ang ganda ng mga books niya, yung mga testimony niya. No problem. Walang paa, walang kamay. May mga tao, buo ang katawan. Ito, problema. Lumpo yung utak. Kawa niyo? Incapacitated. Buo ang katawan, malusog, malakas, pero paralisado ang utak. Hindi ko alam, baka ikaw yun ngayon. But this guy, sabi, no arms, no legs, no problem. Amen? And because of that, his life becomes a blessing. He becomes like Joseph. He's influential. He's an influencer. Amen? He inspires millions to overcome their challenges, whatever those challenges are. Grabe po yung challenge ng tao, ng mamang ito. Imagine being born like this. In fact, in his testimony, sabi niya, ilang beses na niyang naisipang alam niyo yun? Pakamatay. And yet, because of his faith, nakilala niya ang Panginoon that transformed his life. Nakita niya yung kanyang calling, yung kanyang purpose. Hallelujah! No arms, no legs, no problem. And that challenges in his life become his platform.
Tandaan niyo yan ng kapatid. Minsan yung mga pagsubok mo, yun ang magiging platform ni Lord to make your life a blessing. Joseph's problems become his platform. Si Nick, his deficiencies became his disabilities became his platform. Ganun po mga kapatid, by the grace of God. But you have to take responsibility. Sabi niya, ganito ako pinanganak. Kasalanan ni Lord to eh. Bakit ako pinanganak ng walang paa, walang kamay? Kasalanan ng magulang ko. Ano ba ginawa nila nung pinagbubuntis ako? Di ba? Ganun. Ang dami niyang pwedeng sisihin. But you know what? No excuses. Hallelujah! Sabi niya, I take responsibility. Hallelujah. I take responsibility. And you know what? Ito po ang anak niya, mga kumpleto. Ang ganda-ganda ng asawa. Meron sila, apat na anak. Wala pang kamay yun. Wala pang paa yun. 4 ang anak. Grabe, di ba? Nakakapag-surfing, lumalangoy. Ako nga hindi marunong lumangoy. Pero siya, nakakalangoy, nakakapag-surfing. Amen? Talagang yung mga nagagawa ng normal na tao, nagagawa po niya. Why? Sabi nga doon sa libro niya, he is unstoppable. He is limitless. Because he took responsibility. Amen? You are not a victim. Nick was not a victim. And so are you. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! We are victors in Christ. At kayang-kayang ayusin ni Lord. But first, you have to take responsibility. Ang sabi po ng 2 authors na ito, one, ang pangalan niya si Charles Swindoll or si Chuck Swindoll, one of my favorite preachers sa radyo, Insight for Living. Sabi niya, life is 10% what happens to us and 90% how we react. Totoo nga naman. Di ba? Ang buhay mo is not what happens. What happens outside. It's what happens inside of you. Yan ang buhay natin eh. It's more on the reacting. React lang tayo ng react sa nangyayari. Instead of making things happen, we allow things to happen to us. Okay, sabi po ni Chuck Swindoll, 10% what happens to us and 90% how we react. So ang solution is we have to be proactive. And one of the good quotes mula po sa libro ni Stephen Covey ay ganito. Ito yung maging affirmation natin this morning. I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Amen? Amen? Sabihin nga natin malakas, I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Hindi ako nagkataon lang, hindi aksidente lang. No, ako ay produkto ng aking mga pagpapasya. Life is full of choices. Life is one choice after another. You have to choose right, siyempre. You have to take responsibility. Okay? So, yun po yung quotations natin. So, ano po yung mga takeaways natin mula po sa mensahe natin? Bibilisan ko na po kasi mas maikli, mas maganda. Okay? Number 1, mga kapatid, you have to accept responsibility. Nabasag mo, aminin mo, ikaw ang nakabasag. Kung kaya mo, palitan mo. Kung wala naman, hulugan mo. Diba? Hanggang sa totally mabayaran mo. Ganun po. Hindi yung nabasag mo, ay, hindi ako nakabasag niyan. Diba? You have to accept responsibility. You have to stop blaming others. Sino po rito, laging sinisisi yung nanay, tatay niya? Tigilan nyo na yun. Ako, kung yun ang ginawa ko sa buhay ko, wala akong narating. Natandaan nyo yun. You stop blaming others. You stop blaming your circumstance. Kahit sa faith mo, kasalanan ni sister yan, ni brother yan, kaya ako ganito. Kasalanan ni pastor yan Tandaan nyo, it's your responsibility. You have to take your responsibility for your spiritual growth. Amen? Iga-guide ko lang kayo. Pero
Kayo yung magbabasa ng Bible, kayo yung magpe-pray, tama? Kayo yung pupunta sa church. Hindi ko na kailangang sunduin kayo isa-isa para pumunta dito pag linggo. Hello, gusto niyo ba 'yon? Hindi ko trabaho 'yon. Alam, paliguan ko pa kayo isa-isa. Oy, pupunta tayo ng church. Magdadala ko ng balo. Sige, susunduin ko kayo dyan. Dadali ko kayo dito. Hindi. Matured na tayo. Amen. May isip na tayo. Hello? Buo yung paa natin, yung kamay natin. Di ba? Wala naman tayong malalang sakit para hindi makapunta. You have to take responsibility. Nung may mga prayer request pa tayo, lagi ko po nababasa sa prayer request, kalaguang spiritual. Nagugulat ako sa mga nagpe-pray ng ganon. Bakit? Hindi nga umaattend ng church. Gusto ng kalaguang spiritual. Hello? Gusto ng kalaguang spiritual. Hindi nagpe-pray. Hindi nagbabasa ng Bible. Ako kanyo, hindi nagbibigay. Paano ka lalago? Hindi naglilingkod. Paano ka lalago? You have to take responsibility. Mayaman ang biyaya ng Diyos. Amen. Pero hindi ibig sabihin, siya lahat ang gagawa. May bahagi tayo. Okay? We have to accept your responsibility for growth. Kaya pag nakabasa ako ng kalaguang spiritual, lalapitan ko yung tao, sabihin ko, kapatid, nagpe-pray ka, maganda yon. Very good yon. Nagpe-pray ka for kalaguang spiritual. Matanong ko lang, ano yung ginagawa mo para lumago ka? Di ba? Nakuha niyo pa mga kapatid. Your prayer is good, but you have to be also proactive in your faith. Amen? Amen? Yung mga nagre-request ng kalaguang spiritual, sila yung mga, irresponsible minsan, mga tamad. Parang bahala ka na, Lord, palaguin mo ako, Lord. Lord, palaguin mo ako. Pero hindi naman ginagawa yung bahagi nila. Hindi po ganon. You have to be proactive. Amen? You have to accept responsibility. Amen? Ako yung may pananagutan dito. Ako yung gagawa dito. Tutulungan ako ng Panginoon. Mayaman ang biyaya ng Diyos. Tinutulungan niya ako. Ang Holy Spirit kasama ko. Amen? Gagabayan ako. Bibigyan ako ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para magawa ko to. Tinatamad ako, pamisa-misan, pero I will see to it na ito talaga yung magiging direksyon ng buhay ko. Ito yung i-desire ko. Pag mulat pa lang ng mata ko, ang una kong hahanapin yung cellphone. Hindi? Ganun ba? Hindi. Ang una kong hahanapin yung presence si Lord. Amen? You take responsibility. Huwag mong isisi sa iba. Huwag mong isisi kay pastor o kung sino man sa church. Sa totoo lang po, yung mga matitiso rin, they don't take responsibility. Okay? Hindi sila proactive, yung mga matitiso rin. Dami mong lagi kami napapansin, lagi kang natitisod. Di ba? Si ganyan. That's irresponsibility. That's immaturity. Grow up! Amen? Grow up. Accept responsibility for your spiritual growth. Gusto kong lumago. Sino gusto lumago ngayong taon? Ngayong 2025, you want to grow in your faith. Sino gusto lumakas? Lumakas ang pananampalataya. Amen. Prayer nyo ba yun? Desire nyo ba yun? First step is to accept responsibility. I want it, Lord. Si Jacob, nagsimula yung growth sa buhay niya nung tinanggap niya yung responsibility. Okay? Pero dati, irresponsible din siya. But when he take responsibility of his life by faith, especially yung threshold moment sa buhay niya, yung nakipagbuno siya, sabi niya, i-bless mo ko, Panginoon. Diba? Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko pinagpapala. That's taking responsibility. Lord, your job is to bless me, but my job is to prepare my life for your blessing. Hallelujah! Preparation is everything. Gusto mong gamitin ka ng Lord, inihanda mo ba yung sarili mo? Gusto mong pagpalain ka ng Lord, inihanda mo ba ang buhay mo sa pagpapala ng Panginoon? You have to take responsibility. Amen, mga kapatid. Secondly, you have to seek God's guidance. Yan. Pray. Di ba? Sa pagiging proactive, hindi ho nawawala yung panalangin. Nandun lagi, every step of the way.
Bago ka humakbang, nandun yung pananalangin. Amen? Nandun yung paghingi ng karunungan. Sabi nga ng Proverbs 3 verse 5 to 6 and 7, trust in the Lord with all of your heart. No? And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Diba? Pag alam mong itong gagawin mo ay kalooban ng Diyos, karunungan galing sa itaas, malakas ang loob mo, secured ka. Ano man ang sabihin ng iba, alam mo ito yung tama dahil ito yung pinagagawa ng Panginoon ayon sa Kanyang salita. Paano mo na sigurado? Humingi ka ng tulong, tumawag ka. Call a friend. Naalala niyo yun? Call a friend. Okay? And that calling of a friend is what we call prayer. Amen? Pray for daily wisdom. Amen? Pag mulat ang mata natin, Lord, I'm excited for what we are going to do. Give me wisdom, Lord. Meron kang malaking decision na gagawin, Lord, give me wisdom. Di ba? Wisdom to make decisions that honor Him. Sabi nga, life is a series of choices. It's not a series of chances. It's a series of choices. And in order for you to choose between minsan hindi ang usapan good at saka bad eh. Minsan ang usapan is yung good at saka better. Yun ang usapan sa ating mga mananampalataya. Ano ba yung better? Or alin ba yung best? Di ba? So you have to see it from God's eyes, see it from God's perspective by faith. You have to seek His guidance daily. Amen? Lord, ito pang gagawin kong decision will honor you. Lord, pag sinagot ka ba siya, mapaparangalang ka? Uy! Pag niligawan ko ba, Lord, siya ba yung tamang babae para sa akin? Amen? Amen? Will that decision honor you? Lord, pag tinanggap ko ba itong trabaho na to, will this honor you? Di ba? Laging ganun dapat ang una sa considerations natin sa ating decision. Okay? So yung ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba yung magbibigay ng karangalan sa Panginoon? Okay? Seek God's guidance daily. By prayer. By going to the Word of God. And you can align. No? I-align mo. Hindi si Lord yung pasusunurin mo. Lord, sumunod ka sa gusto ko. Tinawag mo po siyang Panginoon. It's basically, ito yung gusto ni Lord, ikaw ang no, andito yung pila ni Lord, nandito ka. Hindi mo sasabihin, Lord, dito ka pumila sa akin, Lord. Dito ka sumunod, Lord. Hindi, nakita mo si Lord doon ka. Iiwanan mo yon, tapos dito ka pipila kasi ito yung pila ni Lord. Ito yung kalooban ni Lord sa buhay mo. Amen pa mga kapatid? Kaya you have to seek God's guidance. Humihingi pa ba kayo ng karunungan mula sa Panginoon? Nagre-report pa ba kayo sa Panginoon? Lord, ito po yung nangyari. Lord, sa umpisa ng umaga, hingi ka karunungan. Pagdating sa gabi, magre-report ka kay Lord. Lord, ito po yung mga nangyari. Lord, ang sama-sama po niya. Pero Lord, bahala ka na po sa Kanya. Pinagpe-pray mo pa rin, di ba? Pero nagtitiwala pa rin ako, Lord, na lahat ng ito ay maaayos sa paraan mo at sa panahon mo, Panginoon. Di ba? Ganda. Di ba? Meron kang angka. Meron kang malalim at matibay na sandigan na pundasyon sa buhay mo. Kasi hinihingi mo yung karunungan mula sa itaas. At ang sabi ng Panginoon, sa aklat ng Santiago, kung sino man ang kulang ng karunungan, anong gagawin? Mag-AI. Di ba? Mag-Google. Sabi ni Lord, hindi. Humingi sa Panginoon. Bakit sa Panginoon? Sapagkat siya'y nagbibigay. At hindi lang siya basta nagbibigay, masagana. At hindi lang siya basta masagana ang nagbibigay, hindi nanunumbat. Hindi katulad ng nanay mo. Humingi ka ng 100, may kasamang sermon. Di ba? Pero mga lola, ibang usapan yan. Ang mga lola, pag humingi ka 100, bibigyan ka ng 200. Amen? Yan. Kaya yung mga anak, so yung mga anak hindi sa nanay humihingi, sa mga lola. Okay? May ibang klase. Okay. So you have to seek God's guidance. Sabi po ni James, pray, seek, ask God. May problema, you need wisdom. Paano ka magkakaroon ng wisdom? Sabi niya, manalangin, humingi. At ang humihingi, binibigyan ng Panginoon. Amen? Amen? So sino po ang kailangan ng wisdom, ng guidance? Taas ang kamay. Kanino lalapit? Kay Lord. Paano?
panalangin. Araw-araw. Seek God's guidance. That is being proactive. And syempre, nanalangin ka na, humingi ka ng kanunungan. Alam naman, nandito lang yan. Be proactive. Be proactive. Okay? Trust God to bless your obedience. Kahit na nag-iisa ka pa, nag-iisa ka na lang, gagawin mo pa rin yung tama. And susunod ka pa rin. Okay? You have to trust God to bless your obedience. Let me say that again. Let me repeat that. You have to trust God to bless your obedience. Amen? At first, parang walang blessing yung obedience. But you know what? Ultimately, there is a blessing to obedience. Therefore, obey. 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 Amen? Even in difficult situations, hindi mo man makita ngayon, but there is always a blessing in obedience. Sabi nga ni Nike, just do it. Sabi mo sa katabi mo, just do it. Amen? Sabi, ang pinagpapala ng Panginoon, sabi ni James, balik tayo kay James, hindi yung mga nagbabasa, nadadagdagan ng kaalaman. Good for them. Pero sabi ni James, ang mga pinagpapala, yung nagiging effective, yung nagiiwan ng magandang legacy, nagiging influence yung buhay nila, are those who read, who believe, and who acted on their faith. It's faith with responsibility. It's faith with obedience. Even in difficult situations, even when you are in the minority, you will always do what is right. Kahit na nag-iisa ka na lang, gagawin mo pa rin kung ano yung mabuti. Amen. Hindi mo i-compromise yung kabutihan for the sake na, ano ka na lang, makisama ka na lang. Hindi. You will always do what is right. You will always say what is God's standard on matters, on issues. You stand firm on what the Word of God says. Amen? Because God blesses obedience. Yung tatlong binata, everyone was worshiping the idols of Babylon. Hindi sila yumuko. They stood up because they cannot worship that false god. They took responsibility. Their faith was expressed in their action. But there are consequences, by the way. Amen? Standing for your faith has consequences, by the way. Minsan mahirap. And sabi nila, mahal na hari, ginagalang namin kayo. We respect you. Yun ang sabi ng Bible. Diba? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. But we cannot obey you in this matter. Kasi it is against our faith. Sabi nung hari, ni Nebuchadnezzar, sabi niya, sige, kung ganyan kayo, sige, ihanda niyo yung pugon. To make the long story short, they were thrown into the furnace. Okay? 7 times ang init, pinainit ng 7 beses. And you know what? God honored their faith. God honored their obedience. Paano in-honor ni Lord? Bukod sa hindi sila nasunog, nakita nung hari, hindi 3. Ilan na nakita ng hari? Ilan nakita ng hari? Pag ikaw pala tumayo para sa Panginoon, sasamahan ka ni Lord. He will not allow you to be alone when you stand up for Him. Amen? He will be with you. Yun ang lesson doon, mga kapatid. When you take responsibility, sabi ni Lord, cargo kita. I am taking responsibility for you. Amen? When you are taking responsibility, you're putting yourself in God's hands, sabi ni Lord, hawak kita. Hawak kita. Kasama mo ko. Kasama mo ko. I am taking responsibility. So, ano po ang challenge sa atin, mga kapatid, as we end? As we obey, as we trust in God's promise. What step today that you can take ownership of your spiritual growth? Amen. Probably we could start a habit of praying every day, every morning. Pwedeng hindi naman
Minsan may kinausap akong youth, nagpe-pray ka ba? Paminsan-minsan po. Kailan mo ba kailangan ng pagkain? Araw-araw po. Di dapat araw-araw ka ding nalain. Kasi sabi, Lord, give us this day our daily bread. Di ba? You have to pray regularly. You have to pray daily. Di ba? Sumpisa mo doon. Yung pagbabasa ng Bible, hindi na kailangang ulit-ulit sa atin. Hindi tayo ipinapahiya, by the way, pag sinasabing basahin natin yung Bible, pinapaalalahanan tayo. You have to take responsibility for that. Sabi mo, busy tayo. Pero actually, nauubos ang oras natin sa maraming mga walang kakwenta-kwentang bagay. Bawasan lang natin yon, and then make good things our priority. Diba? Make the right things yung ating priority. Marami tayong oras, hindi lang natin alam kung paano gamitin ng tama. Pero kung ipaprioritize natin yung mga bagay, ito yung una mong gagawin sa buhay mo, maaayos lahat yan susunod lahat yan. Mag-identify ka, isa o dalawa, that you will take ownership sa buhay mo ngayon. Yung pag-attend sa church, yung pagpunta rito, tama, may online tayo, pero itong ating mga online, pang OFW, pang mga nasa ibang mga probinsya, nasa ibang lugar, okay? Mga members natin, may sakit ka, nakaratay ka, pero pag hindi ka doon sa tatlo, pumunta ka rito! Hello? Hindi ako nagagalit. Dapat nandito ka pag linggo. Wala ka namang dextrose. Hindi ka naman naka-dextrose. Pumunta ka dito. O kanya mga kapatid. Diba? Wala ka naman sa Canada. Diba? Mahal yata yung pag-uuwi ka linggo-linggo from Canada papunta rito. Layo. Pero kung wala ka doon sa tatlo, dapat nandito ka. O kanya mga kapatid, you have to take responsible. You have to take ownership of your spiritual growth. Gusto mong lumago, hindi ibabagsak ni Lord yon. Gusto ni Lord na lumago ka, kaya lang meron kang bahagi. Diba? You have to take ownership. Minsan kasi, yung may mga iniiwasan tayo sa buhay natin Kasi hindi tayo, yung pagbibigay lang, iniiwasan natin yun Baka doon ka talaga tinetest ni Lord You have to take ownership of that. Lord, I want to overcome my greed. I want to overcome my selfishness. Ito yung ko. Kaya may mga churches ngayon, they practice first fruit ngayon January. Para pumaiset kagad yung mindset ng tao na, Lord, ito yung you are first sa lahat sa buhay ko. No? And then, ito pa, what is the one thing or one area in your life where you need to take proactive steps today? Baka merong hindi ka pa napapatawad. Ito na nga yun. Sabihin natin, ang sakit ng ginawa sa'yo. Pero habang buhay mo ba dadalhin yon yung bigat ng hindi mo pagpapatawad? Okay? Niloko ka, pinagtaksilan ka, okay, masakit talaga yon, naintindihan ko. Pero wag mong hayaang yung sakit na yun araw-araw ay dalhin mo. Pwede mo namang piliin, you still have a choice. You have to take responsibility. Lord, I am hurting, I hurt, but Lord, alisin mo po yung sakit. At pag nakita ko siya, Lord, I'm praying for him or I'm praying for her. Okay? Lord, ayokong mag-ugat yung kapaitan, yung bitterness sa buhay ko. Amen pa mga kapatid? I'm taking responsibility. Okay? You need to take proactive steps. Don't wait, don't delay. Start it today. Amen? So, ang atin pong mga takeaways mga kapatid, ayan yung tatlo na binanggit natin kanina. Pwede bang bago tayo umalis mamaya, mag-isip tayo, paano ko magagawa ito? Ano ba yung area ng buhay ko na pinipinpoint na ni Lord pinapakita na ni Lord. Isa o dalawang bagay lang. One or two things at a time. Pag natapos mo, panibago uli, another one. Diba? Pili ka uli na panibago. We have to take the step. Hindi ka kikilos, hindi ka uusad pag hindi ka humakbang. Sabi ng mga Chinese, and this is wise, a journey of 1,000 steps begins a journey of 1,000 miles, begins with the first step. You know what? The hardest thing about starting, or the hardest
about getting started is getting started. Sabi ni Guy Kawasaki, ang pinakamahirap daw sa pagpapasimula ay ang pagpapasimula. Pero you know what? When you step, and another one, you know what? There's inertia. There's momentum. Magugulat ka na lang, tuloy-tuloy na. Di ba? So, una lang mahirap eh. Pero pag sinimulan mo, if you take proactive steps in your life, this morning, today, I decide, I choose to be proactive. I will stop blaming others. I will take responsibility. I will ask God for wisdom, seek His wisdom, and I will act in faith. You know what? You will see things happen. You will see change. Insanity, sabi ni Albert Einstein, is doing the same thing but expecting different results. That's insanity. Gusto mong magbago, wala ka naman binabago. Dati pa rin. Walang magbabago. Para may magbago, dapat may gawing bago. At ang unang gagawin is to take responsibility. Let us pray right now. Let's pray. Father, in the name of Jesus, help us to stop making excuses sa buhay namin. Help us to stop blaming others and our circumstances. Help us to take responsibility for our actions. Teach us to trust you, to act in faith, seeking your will and your guidance, knowing that you will bless obedience, knowing that you are with us. Lord, help our lives to be a blessing. Help us to live lives of influence, Lord. The mga tao na makakakita, they will be influenced for the good. Help us to leave a lasting legacy, Panginoon. Even though we are gone, but we remain in the hearts of people because we have lived for you, for your honor and your glory. And that's the best legacy that we could have, oh God. Help us, Lord, by your grace, by the power of the Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. God bless po sa ating lahat.